Ang buhay ko noon, nung hindi pa ako kapatid, nung binata pa ako, puro sa kalayawan ako, lalo na yung mga pag-iinom. Hanggang sa nakapangasawa ko, inom pa rin ako ng inom. Hanggang sa yan ang pinag-aawayan namin mag-asawa. Dumating ang araw na nakapakinig na ako kay Brad Eli. Nagustuhan ko kanyang mga aral dahil magagandang kanyang mga aral. Pero tumagal ang panahon, di para rin umaanib. Hanggang sa binuksan ko nga yung Biblia, nabasa ko nga yung Kawikaan 1:24, siya pala'y tumatawag. Kailangan pala hindi ako tumanggi. Yun, nagkaroon ako ng takot. Lagi na akong kinakabahan palagi. Tapos naghanap nga ako ng lokal para magpapadokrina. Nagpadokrina ako tuloy-tuloy. Yung huling dokrina na lang, nagkaroon sa akin ng hindi ko malilimutan nung maaksidente ako sa motor. Sumemplang ako nun sa motor, tapos puro sugat ako, puro sugat. Tumuli pa rin ako sa pagdodokrina. Hanggang sa nakatapos na ako ng nabautismal na ako sa palit. Ang unang pagsubok na dumating sa akin, yun nga, yung aking asawa. Nagkasakit. Araw ng Sabado noon, kailangan namin dumalo ng pagkakatipo noon. Iniwan namin siya. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ikaw po naman ang may sabi na ikaw ang sumusugat at nagpapagaling. Kung kami po hindi tutuloy, wala naman po kami magagawa. Ikaw pong may hawak ng buhay. Hanggang sa pag-uwi namin, nakita ko nga, maraming tao sa bahay. Ayun, sabi ng mga tao sa amin, bakit pa raw iniwan yung aking asawa? Kaya lang, hindi ako mimik. Kasi kung papaliwanag ko naman, hindi nila maintindihan. Kaya dumating naman yung araw na una pala yun, dumadala ako ng pagkakatipon. Ng pasalamat sa palit pa noon, umiiyak ako. Kasi nung panahon na yun, hindi pa kaanib ang mga anak ko. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sana po, yung nararamdaman kong kaligayahan, madama din ng pamilya ko. Dumating ang araw, nagulat na lang ako nang sabihin ng mga anak ko, Tay, magpapadokrina ako hanggang sa sama-sama kaming pamilya. Tapos dumating din yung araw na naanib na rin akong aking asawa, ang aking kapatid, ang aking ina. Nagpapasalamat ako sa Panginoon noon na sa mga kabutihan niyang ginawa sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya na ako ng kaloob sa iglesia. Naging group servant po ako at saka katiwala. Salamat po sa Diyos sa lahat-lahat ng kabutihan niya sa akin. Tingin mo ang awit na mula sa aming puso, awit ng pasasalamat, iniaalay sa'yo. Ako po si kapatid ng Jose Macandog. Ito po ang kasaysayan ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.